You don't know what this is, do you? Aztec gold. Least upon the gold, a terrible curse. 10 years we've searched. Noong unang bahagi ng 18th century, makikita ang isang batang babae na nakasakay sa isang napakalaking barko habang kumakanta ito ng isang awit ng mga pirata. Pinigilan siya ng isang lalaki na huwag kantahin ang awit na iyon dahil maaaring maakit ang mga piratang magtungo doon. Dumating din doon si Governor Weatherby Swan at si Lieutenant Norrington. Ang gobernador ay ang ama ng batang babae na ito, na nagngangalang si Elizabeth. Pagkatapos nito ay parehong umalis na ang dalawang lalaki doon. At nang tumingin si Elizabeth sa kailaliman ng dagat, nakita niya ang isang batang lalaki. Nagsimulang sumigaw si Elizabeth nang makita niya ito. Nais niyang iligtas ang buhay nito marahil alam niyang ang batang ito ay magiging kanyang kasintahan. Sa wakas ay nailigtas ang bata. Sinabi ng bata kay Elizabeth ang kanyang pangalan at pagkatapos ay nahimatay ito. May gintong medalyon na nakasabit sa leeg ng batang lalaki. Nauunawaan ni Elizabeth na matapos makita ang medalyon, ang batang ito ay isang pirata. Kaya upang mailigtas ang kanyang buhay, ay itinago niya ang medalyon sa kanyang sarili. Lumipas ang 8 taon, si Elizabeth na dating isang bata, ay naging isang ganap ng napakagandang dalaga. Nakatingin si Elizabeth sa medalyon na kinuha niya sa leeg ng batang lalaki noon at sakto namang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Pinasusuot nila siya ng isang masikip na corset. Ngayon ay ang araw ng pag-promote kay Lieutenant Norrington bilang Commodore, kaya nais ng gobernador na magbihis ng maganda ang kanyang anak na dalaga at dalhin ito sa kanya upang magustuhan siya ng tinyente at pakasalan. Bagamat si Lieutenant Norrington ay 50 taong gulang na at si Elizabeth ay 18 taong gulang pa lamang, nais pa rin ng gobernador na maipakasal ang kanyang anak na dalaga sa isang matanda. Nang araw na iyon, ay naroon din ang batang lalaki na nailigtas noon at siya ay nasa 21 taong gulang na. Siya ay naging isang tagapanday at gumawa siya ng isang maganda at matibay na espada para sa gobernador. Nagtama ang paningin ni Elizabeth at ng binatang ito at sila ay na-love at first sight sa isa't isa. Ngunit mabilis na kinuha ng gobernador ang kanyang anak na babae mula roon dahil ayaw niyang mapunta lamang ang kanyang anak sa isang kaawa-awang lalaking ito. Sa sumunod na eksena ay makikita ang pangunahing tauhan ng ating kwento na si Captain Jack Sparrow. Iniangkla ni Jack Sparrow ang kanyang barko sa Port Royal, ngunit ayon sa tagabantay ay kailangan niya ng bayad na isang pilak na barya at tinanong ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay binigyan siya ni Jack Sparrow ng suhol na 3 baryang pilak. Nang sumulong si Captain Jack Sparrow, hinarang ng 2 nakabantay na gwardya ang kanyang dinadaanan. Sinabi sa kanila ni Jack Sparrow na kailangan niyang nakawin ang pinakamalaking barko. Nang marinig siya ng mga gwardya, naisip nila na siya ay isang baliw, kaya binitawan siya ng mga ito. Sa kabilang panig naman habang nag-uusap ang tenyente at si Elizabeth, dito ay nasasakal si Elizabeth dahil sa kanyang masikip na damit, ngunit inalok siya ng kasal ng tenyente. Nanghihina si Elizabeth dahil sa masikip na damit, kaya nawalan siya ng malay at nahulog sa dagat. Matapos mahulog sa dagat, may lumabas na kapangyarihan sa medalyon na kanyang suot. Nakita ni Captain Jack Sparrow na nahulog si Elizabeth sa tubig, tumalon siya sa dagat nang walang pakialam sa kanyang buhay at iniligtas ang dalaga. Nang makita niya ang medalyon sa leeg ni Elizabeth, nagsimula siyang magtanong sa dalaga tungkol dito. Pagkatapos ay lumapit ang tenyente sa kanila. Nang makita si Jack Sparrow sa tabi ni Elizabeth, ay nag-isip siya na may masama itong balak sa dalaga. Sa ganoong sitwasyon, inaresto niya si Jack Sparrow at sinabihan ang kanyang mga kawal na ihagis ito sa harap ng gutom na mga buwaya, ngunit pinigilan ni Elizabeth ang tenyente dahil iniligtas ni Jack Sparrow ang kanyang buhay. Napag-alaman ng tenyente na si Captain Jack Sparrow ay isang pirata at ayaw niya itong palayain, kaya hinostage ng ating bida si Elizabeth at tumakas mula doon. Sa kanyang pagtakas ay nagtungo siya sa paggawaan ng panday
upang maputol niya ang kanyang mga posas. Nang matanggal na ni Jack Sparrow ang kanyang mga posas, ay biglang lumitaw doon ang binatang si Will Turner. Nagalit ito nang makita si Captain Jack Sparrow at dito nagsimula ang isang mapanganib na away ng dalawa. Habang nakikipaglaban, muntikan ng mapaslang ni Will Turner si Captain Jack Sparrow. Ngunit nakatakas ito gamit ang kanyang matalas na armas. Pagkatapos ay dumating ang mga sundalong humahabol sa kanya. Hinuli siya ng mga ito at dinala siya sa bilangguan para sa panghabambuhay na pagkakakulong. Noong nahulog si Elizabeth sa dagat, may ilang kapangyarihan ang lumabas sa suot niyang medalyon na nagbigay hudyat sa mga pirata. Sa ganoong sitwasyon, ay nakarating na sa lungsod ang mga pirata na iyon. Nagpakalat sila ng lagim sa buong lungsod. May ilang mga pirata ang lumapit kay Elizabeth at nais nilang makuha ang medalyon sa kanya. Ayon naman sa dalaga ay ibibigay niya ang medalyon sa kanilang kung sakaling ipapakilala siya sa kanilang kapitan. Sa ganoong sitwasyon, sumang-ayon ang mga ito kay Elizabeth at binihag siya ng mga ito. Nang malaman ito ni Will Turner, agad siyang nagpunta sa tenyente, ngunit hindi naniniwala ang tenyente sa kanyang mga salita. Sinabi nito na kahit na nakidnap si Elizabeth, hindi na kailangang mag-alala ang isang mahirap na katulad niya. Sa sitwasyong iyon, tinungo ni Will Turner si Captain Jack Sparrow upang humingi ng tulong, ngunit ang pirata ay tumangging tumulong sa kanya. Sinabi ni Jack Sparrow kay Will Turner na dahil sa kanya, kaya siya nakakulong ngayon, kaya bakit daw siya nito tutulungan? Ngunit pagkatapos ng maraming debate, tinanong ni Jack Sparrow ang kanyang pangalan. Sa sandaling malaman niya ang pangalan nito ay handa na niyang tulungan si Will Turner dahil nalaman niya na ang binata ay anak ng isang pinuno ng mga pirata. Pinalaya ni Will Turner si Jack Sparrow mula sa kulungan. Ngunit kailangan nila ng isang malaking barko upang mahabol ang mga pirata, kaya si Jack Sparrow kasama si Will Turner ay nagnakaw ng isang barko, gayunpaman. Ang gawaing ito ay hindi napakadali dahil sinusubukan ng tenyente ang kanyang makakaya upang mahuli sila, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagtungo sina Jack Sparrow at Will Turner sa isang napakalaking isla, ang Isla ng Tortuga. Dito niya nakita ang isa niyang kasama na natutulog sa isang koral. Sinabi ni Jack Sparrow sa kanyang kaibigan na malapit na nilang makuha ang pinakamalaking barko sa mundo at gagamitin nila si Will Turner kapalit ng barkong iyon. Sa totoo lang, nais ni Jack Sparrow na gamitin sa maling paraan ang kawawang binata, ngunit ang hindi niya alam ay lihim na nakikinig si Will Turner sa kanilang usapan. Sa kabilang banda naman, ay makikita ang magandang si Elizabeth sa nakakatakot na barkong Black Pearl. Ipinaliwanag ni Captain Barbosa sa kanya na kaya niya kinukuha ang medalyong hawak ng dalaga ay dahil ang 881 piraso ng naturang mga gintong barya ay nagkalat din sa buong mundo, ngunit natagpuan niya ang lahat ng mga ito at ang pinakahuli ay ang hawak niya. Noon di umano, ang mga medalyon ay nasa pag-aari ng mga tulisan, ngunit nang gamitin ito ng mga tulisan para sa masasamang gawain, sila ay isinumpa. Kasama di umano sila sa isinumpa, kaya nais nilang makalaya sa sumpa at para dito, kailangan nila ang huling medalyon na itinatago ni Elizabeth. Pagkatapos ay hiniling ni Elizabeth na palayain na siya dahil naibigay na niya ang huling medalyon. Ngunit hindi pumayag si Captain Barbosa dahil kailangan nilang mapatakan ng dugo ng dalaga ang mga gintong medalyon upang tuluyan na silang makalaya sa kanilang sumpa. Labis na nahintatakutan si Elizabeth matapos marinig ang lahat ng ito. Sa ganoong sitwasyon, sinaksak niya ng kutsilyo si Captain Barbosa at tumakas mula doon. Nang makita niya ang tanawin sa labas, laking gulat niya dahil maraming mga kalansay na nagtatrabaho sa barko. Dati silang mga tulisan, ngunit ngayon lahat sila ay isinumpa at hindi na sila maaaring mamamatay. Lumabas din si Captain Barbosa at sinabi nito kay Elizabeth na hindi na sila nagugutom o hindi rin sila maaaring mamatay at naging immortal na dahil sa kanilang sumpa. Ilang saglit lamang ay nagbago din ng anyo ang matandang kapitan. Sa isang isla naman ay makikita sina Will Turner at ang mga kasama ni Captain Jack Sparrow sa kabilang panig. Tinanong ni Will Turner kung bakit gustong nakawin ni Jack Sparrow
ang barko ng mga pirata. Ayon naman sa kasamahan ni Jack Sparrow, noong unang panahon ay si Jack Sparrow ang kapitan ng mga tulisang iyon, ngunit niloko nila siya at iniwan siyang mag-isa sa isang isla. Nais ni Jack Sparrow na maghiganti para dito sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanilang barko. Sa sumunod na eksena ay makikita si Captain Barbosa, ang pinuno ng mga tulisan, kasama si Elizabeth sa isang kuweba, kung saan meron ding maraming gintong barya. Ngunit upang mapanatili ang huling barya doon, kinailangang patuluan ito ng dugo ni Elizabeth. Sa ganoong sitwasyon, sinugatan niya ang palad ni Elizabeth at inilapat ang dugo sa mga barya. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Elizabeth dahil akala niya ay gigilitan na siya ng kapitan sa kanyang leeg. Nang maihulog na ni Captain Barbosa ang huling medalyon na nabahiran ng dugo ni Elizabeth sa iba pang mga medalyon, ay sinubukan niyang barilin ang isa sa kanyang tauhan, ngunit hindi ito namatay. Ibig sabihin lamang ay hindi pa rin naaalis ang sumpa. Pagkakita nito, sinampal niya ng malakas si Elizabeth at dahil sa napakalakas niyang sampal, ay nawalan ng malay si Elizabeth. Pagkatapos ay dumating si Will Turner para daluhan si Elizabeth. Inilabas niya ang dalaga sa kuweba dala ang isang gintong medalyon. Ligtas silang lumabas, ngunit nahuli ang kawawang si Captain Jack Sparrow. Ipinaalam naman ng ating bida kay Captain Barbosa ang solusyon sa problema nito dahil tumakas na ang lalaking kailangan nila upang maalis ang kanilang sumpa. Sa ganoong sitwasyon, hinanap ng mga taong ito si Will Turner. Doon ay makikita natin sina Will Turner at Elizabeth na takot dahil maaaring atakihin ng mga tulisan ang kanilang barko at nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Inatake ng mga tulisan ang kanilang barko. Ang kakilakilabot na digmaang ito ay nagpatuloy sa mahabang oras. Hinarap sila ng binata ng buong tapang, ngunit kalaunan ay nahuli ng mga tulisan sina Elizabeth at Will Turner. Kahit si Captain Barbosa ay alam na si Will Turner ang lalaking kailangan nila, ang dugo. Dahil ito ay anak ng isang pinuno ng mga pirata at ang pinakamalaking bagay ay hindi ito isinumpa. Kaya si Will Turner lang ang taong makakapagpalaya sa kanila mula sa sumpa. Hindi na nila kailangan si Elizabeth kaya itinapon na nila ito sa dagat. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ni Captain Barbosa si Jack Sparrow na maraming taon na ang nakalipas. Iniwan nila siya doon upang mamatay sa islang iyon. Ngunit nailigtas siya, subalit sa ngayon, ay hindi na ito makakaligtas pa. Pagkasabi niyang iyon ay itinapon din niya si Jack Sparrow sa tubig. Sina Elizabeth at Jack Sparrow ay lumangoy sa karagatan at nakarating sila sa isang malayong isla. Napakaganda ng islang ito. Noong unang napadpad si Jack Sparrow sa islang ito, ay naalala niyang may itinago siyang alak na ibinaon niya dito. Sa puntong iyon ay nagpakasasa si Jack Sparrow sa ilalim ng impluwensya ng alak. Ni hindi na niya iniisip na makaalis doon. Sa ganoong sitwasyon ay sinunog ni Elizabeth ang mga alak upang matagpuan siya ng royal ship. At iyon nga ang nangyari. Sa wakas, nailigtas si Elizabeth at binihag rin ng mga taong ito si Jack Sparrow. Dito sinabi ni Elizabeth na kailangan nilang masundan ang barko ng pirata dahil bihag nila ang kanyang pinakamamahal na si Will Turner. Nang marinig iyon, ay nagalit ang tinyente at hindi ito pumayag. Sa sitwasyong iyon ay sinabi ni Elizabeth na kung susundan nila ang barkong iyon, ay magpapakasal siya dito. Dahil sa kasakiman, pumunta ang tenyente sa kuweba kung saan sinabihan ni Jack Sparrow ang hangal na tenyente na papasukin siya. Nang gabing iyon, gumawa ng plano sina Jack at Tenyente Norrington na tambangan ang mga pirata sa Isla de Muerta. Pagpasok sa loob ng kuweba, kinumbinsi naman ni Jack Sparrow si Captain Barbosa na pigilan muna ang pag-angat ng sumpa hanggang matapos nilang mapatay ang lahat ng mga tauhan ni Lieutenant Norrington at makukuha din niya ang kanilang barko. Natuwa naman si Captain Barbosa sa ideyang ito. Pagkatapos ay nagnakaw ng barya si Jack Sparrow sa kahon dahil hanggat hindi nakukumpleto ang mga barya sa kahon ay hindi sila makakawala sa sumpa. Pagkatapos ay lumabas ang lahat ng mga tulisan upang patayin ang mga sundalo. Ngayon, nagsimulang makipaglaban sina Jack Sparrow at Will Turner kay Captain Barbosa sa kuweba. Nang maitusok ni Jack Sparrow ang espada sa tiyan ni Captain Barbosa,
ay walang nangyari sa kanya dahil hindi pa din siya nakakalaya sa sumpa. Hinugot ni Barbosa ang espada sa kanyang tiyan at ibinaon din sa katawan ni Jack Sparrow, ngunit walang nangyari kay Jack dahil siya man ay isinumpa dahil sa barya na ninakaw niya kanina. Pagkatapos ay nakakuha ng ideya si Jack Sparrow, inihagis niya ang barya kay Will Turner. Pagkatapos ay sumugod doon si Elizabeth. Matapos tulungan ni Elizabeth na talunin ang ilan sa mga tauhan ni Captain Barbosa, binaril ni Jack ang kapitan. Ang pagbabalik ni Will sa huling medalyon gamit ang kanyang dugo ay nag-aangat sa sumpa. Ngayon ay isa ng mortal, namatay si Barbosa mula sa putok ng baril ni Jack, at ang natitirang mga tauhan ni Barbosa ay napatay at ang iba ay sumuko. Sa labas, ang mga natitirang tulisan ay nakikipaglaban pa. Ngunit nang malaman nilang nawala na ang kanilang sumpa, ay ibinaba nila ang kanilang mga sandata. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay ibinitin si Jack Sparrow sa gitna ng lungsod upang masilayan ng lahat ang pagbitay dito. Dumating doon si Will Turner at inalok ng kasal si Elizabeth. Pagkatapos ay tinulungan niyang makalaya si Jack Sparrow, ngunit sa kasamaang palad ay napapaligiran sila ng mga sundalo. Pumagitna naman si Elizabeth at sinabing nais niyang magpakasal kay Will Turner at bumuo ng pamilya. Sinamantala naman ni Jack Sparrow ang pagkakataon, tumalon siya sa dagat kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga kasama sa kanilang barko. Sa wakas ay sumang-ayon din ang gobernador sa kanyang anak at pinapayagan niya itong magpakasal kay Will Turner. Nakasama na ni Jack Sparrow ang kanyang mga kaibigan sa barko at siya na ang kanilang kapitan. Abangan ang susunod na karugtong.